Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon ngayong umaga sa pagkakataon na ipinagkaloob sa akin at sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa akin upang makatayo pong muli sa inyong harapan. Salamat sa pamumuno ni Pastor Apen na binigyan ako ng pribilehiyo na makapagsalita ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nais ko pong basahin sa inyo ang ilang talata sa Banal na Kasulatan. Dito po sa Awit chapter 23 verse 4 at sa James chapter 1 verse 2 and 4. Ganito po ang sinasabi. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sanggalang. Sa James chapter 1 verse 2 to 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat inyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Purihin ang Panginoon sa kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Alam niyo po, nung unang 3 buwan ko ditong pamalagi, umiiyak ako. Habang nag-drive ako, naiiyak ako. Siguro dahil doon sa separation anxieties na dati mong mga ginagawa, hindi mo na nagagawa pagdating dito sa New Zealand. Ito po yung pangalawang pagkakataon na ako po yung makatayo, makapagmensahe sa biyaya ng Panginoon. Pero lagi ko sinasabi, kahit na ako yung nagmimensahe sa Pilipinas, lagi pa rin akong kinakabahan pag tumatayo ako. Ay kanina ho, nung malapit ng tawagin, bigla akong nilamig. Ayan, sa biyaya po ng Panginoon. Nawa ay patuloy na ang Diyos ang kumilos sa atin sa kanyang salita na ating pagbubulay-bulayan. Ito pong Awit chapter 23, nung pong sinabi po ito ni David, ito po yung panahon na siya ay nasa persecution ni Haring Saul. Siya po ay nagtatago sa kuweba, siya po ay napunta sa kuweba, siya po ay napunta sa disyerto, at marami po siyang mga kaibigan na binitray siya, no? Sapagkat maaaring malaki po yung patong ng ulo sa kanya kapag siya po ay nahuli ni Saul. So ganun po yung kanyang sitwasyon. So wala po siyang tahanan, wala pong pagkain, salat sa pagkain. So napakahirap po ng kanyang kalagayan nung panahong ito. Pero nung panahong ito ay ipinahayag niya yung kanyang pananampalataya na ang Diyos ang kanyang mabuting pastol. Katulad po niya na dating pastol ng mga tupa ay ipinapahayag niya na ako ay parang isang tupa at merong mga ngalaga sa akin sa gitna ng sitwasyon na aking nararanasan. So ganun po yung kanyang pagpapahayag nung panahong ito. Kung tayo po ay titingin sa ating pong bansa ngayon, alam po natin yung kalagayan sa ating bansa. Ito po ay hati sa kanyang mga kaisipan at damdamin dahil nga po sa suliranin na ating pong kinakaharap bilang bansa. Alam naman po natin yung mainit na issue sa buong mundo na tayo ay pinapanood ng maraming mga bansa sa ating kapanahunan. Sapagkat marami pong sumisigaw ng katarungan, maaaring sa kanilang pagpapahayag ay ito na yung panahon ng katarungan na aming hinahanap sapagkat ang Presidente Duterte ay nahuli, no? At ito ay nakasalukuyang lilitisin doon sa Hague sa Netherlands. At sabi nila, ito yung maaaring pagkakataon sapagkat yung aming mga pamilya o membro ng pamilya na maaaring biktima ng maaaring sila ay guilt sa pagiging addict, pero dapat ay binibigyan ng due process, dapat binigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Yun yung kanilang pagpapahayag. Meron namang iba ay sinasabing isinisisi yung war on drugs kay Duterte dahil doon sa kanilang membro ng pamilya na biktima ng tinatawag na collateral damage dahil doon sa mistaken identity, nahawa o nagalaw o napatay dahil doon sa policy ng war on drugs. So sabi nila, kung walang policy ng war on drugs, hindi mangyayari ito doon sa aming membro ng pamilya. Kaya isinisisi kay Duterte. So ngayon sa naranasan ng pamilya Duterte ay humihingi din sila ng katarungan, ng due process. Dahil nga para sa kanila, ito ay political persecution. Alam niyo, yung suliranin ng bansa ay pwedeng bumaba siya o pwede siyang ikumpara sa maraming mga bansa.
maaaring ikukumpara sa maraming bansa na naranasan ng bansang Pilipinas, ay hindi mo pwedeng ihambing sapagkat mas mahirap pa yung kanilang naranasan ngayon. Yung paghihirap sa Africa at sa ibang mga bansa na gera na kung saan ay talaga namang maraming binabawian ng buhay. At kung bababa tayo doon sa individual o sa pamilya, ay maaaring meron din tayong mga pinagdaraanan sa buhay. May mga suliranin, na kung saan ay katulad ng ipinahayag na ito ni David, ay sinabi niya yung salitang, "Though I walk to the valley of the shadow of death." Kung ang bansang Pilipinas ay lumalakad ngayon sa valley of shadow of death, kung yung pamilya man ay lumalakad sa valley of shadow of death, o yung individual man ay lumalakad sa valley of shadow of death, ay ano yung dapat nating kaisipan, maging damdamin? Ano yung mensahe ng Panginoon sa atin, sa ating pagbubulay-bulay sa mga talatang ito? Alam niyo po, doon sa Israel, meron pong tiyak na location ng tinatawag na Valley of the Shadow of Death. Kung titignan po niyo yung banal na kasulatan, meron pong 3 bagay, 3 lugar na tinukoy doon. Ang sabi ganoon, yung tinatawag na Kidron Valley, yung Wadi Kelt Valley, at saka yung Valley of Hinnom. Pare-parehas po siya ng description ng mga valley na ito, ito po ay mapanganib na lugar sapagkat pugad po ito ng mga tulisan. Ito pong lugar na ito. At yung pong lalo na yung Valley of Hinnom, kilala po ito bilang tapunan ng mga patay. Sa history sa Old Testament, ito po ay iniaalay yung mga sanggol dito sapagkat sa kanilang paniniwala, ito ay merong mga apoy dito na hindi namamatay. So, ang description ng marami dito, kapag sinabing Valley of the Shadow of Death, mga Israelites yung audience po nila na kapag sinabi pong ito, ang kanilang unang-unang magiging kaisipan ito po ay Gihina, na kung saan ito po ay lugar ng mapanganib, lugar ng kamatayan, lugar ng apoy. Pero po itong po si David ay hindi po niya tinutukoy yung pong literal na lugar. Kundi bagkos ito po ay figure of speech, na kung saan yung pong katulad niya ay hindi literal na lumalakad doon sa Valley of the Shadow of Death. Kumbaga yung kanya pong buhay ay ikinukumpara niya na lumalakad doon sa isang mapanganib, isang madilim, uncertainty, at punong-puno ng suliranin ng buhay. So makikita po natin na ang mga talatang ito ay nagpapahayag sa atin ngayong umaga na ito po ay tumutukoy doon sa journey ng buhay natin. Na meron po tayong naranasan na iba't iba. Kagaya po ng nabanggit kanina ng kapatid na Jerome. Minsan spaghetting pababa, minsan spaghetting pababa, pataas, Iba't ibang sitwasyon ng buhay, Meron may pagkakataon na tayo ay para bagang walang suliranin at may pagkakataon na puspos naman tayo ng suliranin ng buhay. So makikita natin, si David ay nagpapahayag na ito yung sitwasyon at ano yung dapat na maging attitude ko sa panahon ng mga suliranin ng buhay. So ito po yung ating pong titignan ngayong umaga sa topic po natin na God's solution to your problem. Ano ba yung solusyon ng Diyos sa ating mga suliranin? So, ilang bagay po na makikita natin na dapat nating tignan. Sabi po doon sa James na ating pong binasa kanina, ay meron po siyang ini-encourage po na kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, ay maging happy ka, maging masaya ka. So, napakahirap po nun, na parang siya sabing, nagdaranas ka ngayon ng sitwasyon, maging masaya ka. Napakahirap po yun, Hindi lumalabag po siya doon sa tinatawag na psychological principles. So, ang binibigyan ng diin ni James ay yung kaya ka magiging panatag, kaya ka magiging masaya, magiging content sa iyong buhay, at meron kang kasiguruhan ng katiyakan na meron kang magandang kinabukasan, ay sapagkat doon sa sinabi ni James sa chapter 3, because you know, Kaya po yung attitude ng pagiging panatag, pagiging merong kapayapaan sa gitna ng mga problema ay batay sa iyong theology. Batay sa iyong nalalaman, batay sa iyong relasyon sa Diyos, batay sa pagkakilala mo sa Diyos, at batay sa maraming kaalaman mo tungkol sa salita ng Diyos. Kasi kung hindi ka puspos ng salita ng Diyos, kung wala kang malapit na relasyon sa Diyos, kung wala kang knowledge doon sa attributes ng Diyos at sa kanyang mga salita,
maaaring mapuspos yung puso't isipan natin ng basura. No? Na magdudulot sa atin ng kalungkutan, na magdudulot sa atin ng pagkabalisa, na magdudulot sa atin ng pagkatakot, lalo na sa araw ng bukas. Sabi nga, kung lalakad ka doon sa valley of the shadow of death, madilim doon at walang katiyakan at maaaring merong panganib doon. Pero kung kilala mo yung Diyos at meron kang malapit na relasyon sa Diyos, kahit na dumaan ka doon sa mapanganib na lugar ng buhay, ay meron kang kapanatagan. Ang pagiging positibo sa buhay ay hindi lamang sa isang pagkukondisyon ng ating isipan o pagpili ng iyong laging iisipin na dapat kang maging positibo sa iyong buhay. Bagkus, ang pagiging positibo ay dahil sa ating pinaniniwalaan. No? Bago po natin tignan yung ilang mga katotohanan sinasabi ni David dito sa verse 4 ng awit chapter 23, bigyan po na natin ng pansin ano po yung dapat nating malaman, ano po yung dapat nating tandaan, mga katotohanan na dapat nating tandaan patungkol sa mga suliranin ng buhay. Unang-una, ang suliranin po hindi natin maiiwasan. Maiiwasan po ba natin yon? So, hindi dapat natin ito pinagtatakan. Sabi ganoon sa John chapter 16 verse 33, sinasabi ko to sa inyo upang sa inyong paipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyong inyong loob. Sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Pero sabing gano'n ng ating Panginoon, but take heart. No? Lakasan ninyo ang inyong loob, tibayan ninyo ang inyong loob. So hindi po natin maiiwasan yung suliranin. Pangalawa, ang dapat nating tandaan lagi ay yung ang suliranin ng problema ay dumarating sa hindi nating inaasahang panahon. Hindi siya pwedeng i-schedule. No? Kasi kung i-schedule natin siya at pagpaplanuhan natin, ang isa sa magiging plano natin ay yung iwasan natin siya. Yeah? So, dumarating siya sa hindi inaasahang panahon. Pangatlo, ito yung isang maganda, no? Yung suliranin ay temporary lang. Sabi, dadaan lang eh. Sabi, lalakad lang eh. So, temporary lang siya. Yung sitwasyon natin, kung ano man yung ating pinagdaraanan, yung pinagdaraanan ng bansang Pilipinas, yung pinagdaraanan ng pamilya o anumang suliranin na ating kinakaharap, pansamantala lang siya. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 and 7, ito'y dapat ninyong ikagala kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. No, sabi ni Pedro sa mga mananampalataya, dadaan tayo sa mga pagsubok ngunit sa maikling panahon. Hindi siya pang matagalan, hindi siya pang habang buhay. Bagkos ang suliranin ay pansamantala lamang. Pang-apat, ang problema ay may tanging layunin o dahilan. Kung bakit tayo ipinaparanas sa mga suliranin na yan, ay dahil merong purpose ang Panginoon. Kung bakit tayo nakaharap, ano man yung struggle natin, maaaring yung struggle natin ay relational conflict, maaaring ito man ay karamdaman, maaaring ito man ay emotional o spiritual struggle, merong purpose ang Panginoon kung bakit tayo nakakaranas at inihaharap dyan. Meron siyang dahilan, marami siyang dahilan, kagaya nga ng sabi ng ating Pastor Rapen noong nakaraang mga linggo, ay maaaring ito ay pagpapala o pagpapalo. Di ba, no? So yung tinatawag na correcting suffering and perfecting suffering ay merong purpose. Kinokorek ka ng Panginoon, kaya ka nakakaranas ng suffering na yan, upang ikaw ay tumalikod sa kasalanan at manumbalik sa Diyos. Tinutiwid ka ng Diyos sapagkat hindi makakabuti sa buhay mo, hindi makakabuti sa iyong paglilingkod sa Panginoon, hindi makakabuti sa iyong buhay spiritual, yung journey mo. Makakasama sa iyo. Kaya kinukorek ka ng Panginoon. Ngayon, kung nakakaranas ka man ng perfecting suffering, for example, si Job, ay merong purpose ang Panginoon kung bakit ibinigay sa iyo yung ganong sitwasyon kahit na parang sinasabi mo, Lord, wala naman akong pagkakamali, parang unfair naman. Merong purpose ng Panginoon. Bakit si Job? Bakit yung mga anak niya nadamay doon sa pagsubok na naranasan niya? Diba? Yung kanyang ari-arian ay naubos lahat. Merong purpose ng Panginoon. No? Alam niyo, sa bawat individual natin, merong blueprint ang Diyos.
Meron siyang plano, meron siyang big picture. Hindi natin minsan makita yung big picture, kaya minsan iba yung ating reaksyon. Nagagalit tayo sa Diyos, nagtatampo tayo sa Diyos, nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, bakit ako pa? Bakit yung membro pa ng pamilya? Bakit yung pamilya pa namin? Ang dami naman pwede na sila yung karapat-dapat ng makaranas. Pwedeng ganun yung ating maging isipan at damdamin. No? Pero merong layunin ng Diyos kung bakit tayo ikinakarap, di ba nga? Bakit pinahintulutan ng Diyos na merong maging kapartner si Adan, no? Hindi tayo ginawang perfect. Sapagkat gusto ng Diyos na mapunan yung lahat ng pangangailangan ni Adan sa pamamagitan ni Eva, no? Hindi tayo binigyan ng Diyos ng perfect na buhay sapagkat meron siyang layunin. Ang layunin niya ay para sa ating ikabubuti. Una, patuloy na mahubog yung ating pananampalataya, no? Ano man yung ating sitwasyon, minsan meron tayong mga panalangin na hindi ibinibigay ng Diyos. Meron siyang purpose kung bakit hindi binibigay ng Diyos yung ating mga gusto yung ating mga panalangin. Sabi nga Pastor, bakit hindi ako pinayayaman? Brother Jodit, bakit hindi ako pinayayaman? Kasi maaaring kapag pinagyaman ka ng Diyos, baka magbago yung ugali mo Baka tumigas yung leeg mo. Yeah? Ano ba, bakit ba sinabing tumigas yung leeg? Di ba? Hindi na makalingon di ba? Hindi na makalingon, no? Di ba? Dahil baka sa pagyaman mo, lalong maraming magalit na mga kamag-anak mo Bakit? Kasi kapag nanghiram, hindi mo pinapautang dinagalit sa iyo. Di ba? Di ba? So, maraming purpose ang Panginoon kung bakit hindi binibigay. Isa sa purpose ng Panginoon upang lalo kang magpakumbaba sa Kanya. No, upang lalo kang maging malapit sa Kanya. Mayroong ang may pabirong kwento nga si Pastor narinig niyo siguro ito, no? Sabing gano'n ng membro, Pastor, pwede po ba akong ipanalangin maging malapit ako sa Panginoong Diyos? Sabi ng Pastor, sige, pagpipray kita, pinatungan ng kamay. Sabi niya, Lord, itong taong ito, bigyan mo ng maraming problema. Itong taong ito, bigyan mo ng maraming sakit. Maraming problema ang ibigay mo dito. So, nagalit yung membro. So, bakit naman ganun yung panalangin mo? Ang gusto kong panalangin, mapalapit ako sa Diyos. Bakit ang panalangin mo? Parang parusahan ako ng Diyos. So, sabi ng pastor, kasi kapag marami kang problema, lagi kang umiiyak sa Panginoon. No? Mapapalapit ka sa pamagitan ng panalangin. Parang hindi tama. Maaaring di kayo mag-agree sa kwentong pabiro ng pastor. Pero sa maraming mga Pilipino, kapag marami siyang suliranin, lapit siya sa Panginoon. Pero kapag wala siyang suliranin at maayos ang lahat ng bagay, sabi nga kapag may kalamidad sa bansang Pilipinas, yung kinalingguhan, ang daming laman ng simbahan. Pero pag walang kalamidad sa Pilipinas, yung kinalingguhan, ang daming laman ng mall. Di ba? No? So, yun maaaring purpose ng Panginoon kung bakit pinaparanas sa atin ng mga suliranin ng buhay. So, pinapadalisa yung ating pananampalataya upang lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kung merong blueprint ang Diyos sa atin, at anuman yung ating sitwasyon, alam nyo, kahit na ito ay perfecting suffering o correcting suffering, pwede nating masabi sa lente ng Diyos at sa maturidad ng ating pananaw sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Pwede nating masabing hindi ito suffering Ito ay blessing. Amen? Blessing ito dahil para sa ating ikabubuti. Ano man meron tayo ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos na maging kontento, maging masaya sapagkat pinagkakaloob ng Diyos yung sapat sa ating buhay at meron siyang layunin kung bakit ito lang yung meron ako. Amen? Siguro yung sobra o yung maaaring inihiling natin kaya hindi binibigay dahil pwedeng magkaroon tayo ng mas mabigat na suliranin na mapapawalay tayo sa biyaya at piling ng Panginoon. So ano yung dapat kong gawin sa panahon ng aking suliranin ng buhay? No? Ano yung mga dapat nating maging attitude natin sa panahon ng mga suliranin? Ano ba yung solusyon ng Diyos doon sa suliranin? Dumaan man ako sa libis ng lilim ng kamatayan. Ano yung dapat kong maging pananaw, maging kaisipan, maging pananampalataya sa buhay? Una, hindi ako dapat panghinaan ng loob. No? Bagkus ako ay magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Awit 23 verse 4 sa talatang ating binasa, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan,
wala akong katatakutan. Ganun yung kinlaim ni David, no? Sabi niya, sige, humarap man ako kay Saul, ito man yung sitwasyon ko. Dadaan man ako sa libis ng kamatayan, mas pipiliin ko na hindi ma-discourage. No? Pipiliin ko na hindi ako panghinaan ng loob. Bagkus pipiliin ko na patuloy na humawak sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo si David, bago siya humarap doon sa Goliath, ang kiniklaim niya, pinagtagumpay ako ng Diyos sa leon at sa oso. Papagtagumpayin din ako sa higanteng ito. Maaaring tayo ay haharap sa mga higante ng pagsubok. Ang Pilipinas, humaharap maaari sa higante ng pagsubok. O ang pamilya, humaharap sa pagsubok ng buhay, higante ng buhay. Pero alalahanin natin yung mga maliliit na karanasan. Meron tayong maliliit na kwento na pinagtagumpay tayo ng Diyos, na hindi tayo pinabayaan ng Diyos, na kung pinagtagumpay niya ako nung nakaraan, kung humarap man ako ngayon sa mga suliranin na ito, papagtagumpayin uli ako ng Panginoon. Amen? So, refuse to be discouraged. Pangalawa, ay yung aking pagkakatandaan, ang Diyos ay lagi kong kasama. Sabi sa verse 4, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay, for you are with me. No? Sabi sa Hebrews chapter 13, verse 5, di ba sabi ganoon, I will never leave you nor forsake you. Ang sabi ganoon sa Isaiah chapter 43, verse 2, dumaan man ako sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. No? Merong kanta pa nga nito eh. Di ba? Kaso nga lang, pinagbawal. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. May kanta yun si Boy Baldomaro eh. Pinagbawal lang, kasi baka marinig ng bata, maging literal sa kanila, kasi figure of speech eh. Baka sabihin ng ang kanta ni mami tsaka ni daddy, dumaan daw sa apoy, hindi masusunog, eh, naglaro ng apoy. Nasunog. Sabi, hindi daw malulunod, kaya kahit na maligo sa hindi malulunod yan, pwedeng magkaroon ng disgrasya, no? So, figure of speech eh. Anong ibig sabihin? Dumaan man ako sa apoy ng pagsubok, gaano man kalalim yung pagsubok na ito, ang sabing ganun, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iwanan, di ba? Naalala natin yung kwento, yung kantang Footprints in the Sand, di ba? So, sasabihin, sabing ganun na naglalakad, sa panahon ng mabato, matinik, iniwan ako. Ang sabing ganun ng Panginoon, hindi kita iniwan. Yung bakas na nakikita mo, hindi naman sa iyo, sa akin, kasi karga-karga kita. Amen? So, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sabi nga nun, dapat nating tandaan, lagi nating kasama ang Diyos. At pangatlo, lagi kong aasahan at gabay at tulong ng Diyos. Sabi nga nun sa verse 4, sabi nga nun, ang tungkod mo at pamalo aking gabay at sangganang. So, yung bilang isang pastol, si David alam na alam yan, kinukumpara niya siya na bilang may karanasan sa pagiging pastol, ang sabi niya, ang Diyos ang aking pastol. Meron siyang tungkod at pamalo na siyang aking magiging proteksyon, aking gabay. Ano man yung aking maranasan sa araw-araw ng aking buhay. Sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. So lahat daw nakakaranas ng pagsubok, pero tapat daw ang Diyos na hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong makakaya. Sabi gano'n ng isang kwento sa isang sabi ng tatay, sabi ng panganay na kapatid, Tay, bakit mo pinabubuhat ng malaking kahon yung kapatid kong bunso? Ang sabi gano'n ng tatay, alam mo kung bakit sa'yo, malaking kahon ang pinabubuhat ko at doon sa bunso mong kapatid, malaki din. Pero alam ko kung ano yung bigat nung binubuhat ninyong kahon. Kahit parehas kayong magkasinlaki ng kahon, alam ko yung bigat. Ako mismo yung nagbibigay kasi nito sa inyong dalawang magkapatid. So maaaring nakikita ng panganay na kapatid na parehas kami ng kahon, pero mabigat itong dala ko, hindi kaya to ng kapatid kong bunso. Pero ang sabi ng tatay, kahit magkaparehas na kahon, alam ko kung iyan ay magkaparehas na bigat o hindi magkaparehas na bigat. So alam ng Diyos yung ating karakter, alam ng Diyos, kilala ka ng Diyos, kilala niya yung pananampalataya mo, kilala niya yung personality mo, kilala niya yung puso mo, kilala niya yung pananampalataya mo, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kaya. At ang sabi nga nun, sa panahon daw ng pagsubok, ang sabi nga nun, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan nito
at paraan upang malampasan ito. No? Sabi sa awit 34 verse 19, ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Ano yung solusyon ng Diyos? Ano man yung ating kaharapin? Kawalan man ng katarungan, ano man yung sitwasyon ng buhay, tandaan natin ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Walang matatago sa Diyos, walang makakaligtas sa Diyos. Ano yung ating attitude sa panahon ng mga suliranin ng buhay? Patuloy tayong magpakumbaba sa Diyos. Patuloy tayong unawain yung kanyang kalooban sa bawat isa sa atin. At patuloy tayong maglingkod sa Panginoon naman yung ating kinakaharap. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa iyo sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sapagkat kayo ang Diyos na may akda ng aming buhay, kayo ang may-ari at kayo ang may karapatang kumuha. Salamat Panginoon sapagkat sa inyo pong makapangyarihang kamay ay kayo Panginoon ang naggagawad ng tama para sa amin. Salamat po sapagkat kayo ang merong may hawak ng aming kinabukasan. Hindi man namin makita, Panginoon, ang katiyakan, tiyak kami na kayo ang may hawak ng aming pong kinabukasan. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga pangako na hindi niyo po kami pabayaan ni iwanan man. Salamat po sapagkat kayo ang Diyos na siyang nangako na patuloy kang susubaybay at magpapamalas, Panginoon, na kayo ang aming mabuting pastol na magkakaloob ng aming mga pangangailangan. Hindi lamang ng material, kundi lahat ng aspeto ng aming buhay ay kayo ang magkakaloob. Pinupuri ka namin, Panginoon, at anuman ang aming sitwasyon, aming kilalanin na kayo ang Diyos na may akda nito, patuloy kaming magpapakumbaba, magpupuri sa iyo at maglilingkod sa iyo. Aalamin ang inyong kaisipan at layunin, at patuloy na tatanggapin, Panginoon, ang inyong pong kalooban para sa amin. Panginoon, na habang naghihintay kami sa muling pagparito ni Jesus, kami po ay maglilingkod sa iyo, sasamba sa iyo, at magpapahayag ng papuri at pagdakila sa iyong banal na pangalan. Ito pong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.